Hello mga kaading! Gusto nyo bang malaman kung paano mo madadala ang iyong sasakyan sa Palawan o sa iyong probinsya via Togo? Kung oo, ang video na ito ay para sa iyo. Panoorin mo lang itong video hanggang dulo at isha-share ko po sa inyo kung paano ko nadala o naisakay ang aking motor at syempre at paano ko rin na-claim sa port of destination. Hello kaading! Meron akong motor na nabili noong 2016 pa. Si Wave. Ito ay Honda Wave 125 at hindi ko na rin nagagamit sa ngayon. Ayaw ko naman itong ipabili kasi I think na mura na ito ngayon. At syempre, ito yung una kong wheel na nabili on my own. May sentimental value sa akin to. Kaya, iuuwi ko na lang ito sa probinsya para may magamit ako habang nandun ako. At iiwan ko na rin po ito doon para may magamit din po sila. Okay, so paano na nga ang step-by-step process para sigurado mong maisasakay sa barko ang iyong sasakyan pauwing probinsya? Una, i-ready nyo po muna ang mga requirements ng inyong sasakyan. Make it sure na hindi expired sa mga gamit na o hindi brand new ng mga motorsiklo. I-ready ang official receipt o OR. I-ready rin ang Certificate of Registration or CR. Kung ang inyong motor naman ay brand new o kabibili lang, i-ready ang sales invoice o delivery receipt. At kung second hand at hindi mismo kayo ang nakapangalan sa ORCR dahil nabili nyo lamang ito, dalhin nyo din ang notarized deed of sale. Pag sinabi pong notarized, kay may notaryo o pirma ng abogado, yung deed of sale. So, ang tanong, busy ako sa work, pwede ko bang ipalakad sa ibang tao o representative? Ang sagot, pwede. Kailangan po ang inyong pong representative ay may dalang authorization letter galing sa iyo. At syempre, photocopy ng valid ID mo at valid ID niya. Pangalawa, pwede pong mag-walk-in sa Togo office nila sa port o sa pier kung malapit lang po kayo. Or kung malayo, much better na tumawag po muna kayo sa landline ng Togo Customer Service para makapag-inquire about your booking reservation and appointment. So, para malaman nyo na agad kung may available slot para sa inyong dadaling sasakyan before the preferred date of your departure, okay? Walang hassle, walang pagod. Pwede nyo rin pong ipakompute ang estimated fare rate o pamasahe ng inyong sasakyan. Mga kaading, kung ginawa nyo po itong step number 2, mag-i-email sa inyong provided email account ang Togo Freight ng inyong preferred booking reservation and date of appointment. Ang date of appointment, ito po yung scheduled date kung kailan nyo po dadalhin o check-in ang inyong sasakyan sa Togo Pier mismo for verification, processing, and inspection. So usually, ito po ay 2 to 3 days bago ang alis o date of departure. Make it sure to double-check the details of your appointment bago po kayong mag-reply sa email ng inyong confirmation. Step number 3. Okay po. Assuming meron na kayong date of appointment, next step is delivery of your vehicle on the scheduled date of appointment. So dito, meron pong proseso. Pero, kayang-kaya nyo naman po. In my case, sa Pier 4, Tondo, Manila, bound to Puerto Princesa City, Palawan. So tip lang po kaading, although 8 AM pang start ng office hour ng Togo, pumunta kayo ng maaga para iwas traffic congestion. Ano po ang dapat dalhin? Dalhin ang mga requirements na nabanggit kanina, original at photocopy, at ang inyong printed confirmed appointment date. So, dumating kami sa Togo Pier, Tondo, ng 7:30. May pila na. Sa left side gate, cargo side. Hindi doon sa passenger terminal. Pero mamaya, pupunta rin po tayo doon. Dito muna tayo. Okay. So, upon entry po sa Pier 4 gate, bago makapasok, may babayaran na vehicle pass for your vehicle na sinasakyan at pedestrian kung ilan kayo papasok. Okay, once settled na, pwede na kayong pumunta sa Togo office. Okay, sa experience ko, medyo matagal lang po sa pila. Pero, carry naman. So, may mga mauupuan naman doon sa loob. What to do bago pumasok? Picturean nyo po muna ang inyong motor kasama ang plate number at top box kung meron. Then, go na! Next step po mga kaading ay processing. Okay, pagpasok nyo sa Togo office, ipakita nyo po sa security guard ang inyong printed appointment date or yung booking confirmation. At may bibigay po sila na form na fill upan.
Kasi iba po ang pila ng walk-in at yung may mga appointment na. Based sa experience ko, yung mga walk-in, nag-o-online pa doon mismo. May separate pila. Pag may appointment na, maghihintay na lang po na tawagin doon sa windows for submission of forms, evaluation of documents, doon din ipapakita yung picture ng sasakyan at diretso payment na rin. Okay, sa payment naman, mga ading, I think pinagbabasihan din nila kung magkano ang declared value mo. Ano ito? Ito yung magkano ang halaga ng sasakyan mo kung ibibenta mo ito. Okay, share ko lang yung experience ko. Kayo na ang mag-estimate. So, sa Wave 125 ko, ang declared value ko lang ay 10,000 pesos. At ang binayaran ko naman ay 3,000 plus. Okay, siguro, in case of loss o hindi inaasang incident during the travel, yun lang ang sagot ng company. Well, guess ko lang yun. So, di ko na naitanong talaga. Pagkatapos magbayad mga kaading, ang next step ay magpapa-PPA stamp. Okay, ano ba yon? So, literal na stamp ng Philippine Port Authority. So, tatatakan po yung form nyo at kailangan po yung pumunta sa Pier 16, Gate 3 para sa PPA stamp. Kung nakamotor kayo o sasakyan, pwede nyo naman yung gamitin palabas ng Pier 4, going to Pier 16, Gate 3. Malapit lang naman po. Tanong na lang kayo sa guard sa direction. Mga 3 to 5 minutes from Pier 4, considering the flow of traffic, at saka yung stoplights and U-turn. So actually, meron atang nag-a-assist doon, yung sa gusto lang, at di na kayang pumunta doon para sa PPA stamp. So bahala na daw po sa pamerienda. So kami, dahil nakamotor naman, minutor na lang namin going to Pier 16 Gate 3 para sa PPA stamp. So, maliban sa vehicle pass at pedestrian pass, wala naman nang babayaran doon. Tatak lang po talaga. Pagkatapos sa PPA stamp mga ading, ang next step ay get your gate pass para ma-check-in na ang iyong sasakyan na ipapadala. Saan kukuhain? From Pier 16, babalik po sa Pier 4, passenger terminal. So, bandang kanan na gate. Okay, at ipakita nyo lang po ang inyong pong form doon sa window o cashier na makikita sa right side ng terminal entrance, tapat ng parking lot. Wala din pong babayaran na doon, kasama na rin siguro doon sa binayaran. At pag meron na kayong gate pass, ito na po yung last step mga kaading. Dalhin nyo na po ang inyong vehicle na ipapadala o isasakay sa barko sa check-in gate na matatagpuan sa kabilang gate. Yes, doon po sa unang gate na pinasukan natin. Tanong nyo na lang din po sa guard ang way. Meron pong designated personnel po doon na mag-a-assist sa inyo. At doon na nga po iiwan ang inyong sasakyan kasama ang susi after inspection. Itago nyo po ang personal copy na hawak nyo dahil yun naman po ang gagamitin nyo para maklaim ang inyong sasakyan sa port of destination. Okay, ayun po ang step-by-step process based on my experience at kung paano nyo maisasabay o maisasakay ang inyong sasakyan sa barko sa inyong pagbakasyon o pag-uwi. Paano naman may kiklaim? Kaading, pagdating nyo po sa inyong destination at pagbaba nyo ng barko, proceed na po kayo sa Port Terminal Office para kumuha ng terminal fee ticket. May bayad po yon. Sa Puerto Princesa, eto lang, para sa motorcycle. Kailangan po ito to claim your vehicle sa storage or claiming area ng port. At ito rin po ang magsisilbing gate pass nyo para mailabas nyo ang inyong sasakyan sa port. Kung hindi nyo pa alam kung saan po nyo ipipick up ang inyong sasakyan, huwag mahihiyang magtanong sa personnel ng port. Okay, so that's all mga kaading. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At kung nakatulong, please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you!